tubig mga pangga. Kaya mag-uga na po itong mga lalamunan ini. Ngayon mga pangga, pag-usapan muna natin yung tinatawag na bilateral talk. Okay? Pero bago ang lahat, tatawagin muna natin ng political diplomacy. Okay. Sa political diplomacy kasi mga pangga, mga friendship, may itong tinatawag na bilateral talk. Mayroon pang tinatawag na trilateral. Okay? At saka multilateral. Okay. Yung tatlo na yan mga pangga, yung sa political diplomacy. Kasi usapin niya ng mga bansa. Okay? Bilateral, trilateral, at saka yung multilateral na pamaraan sa pag-uusap ng mga bansa. Okay. Ngayon, pari-pareho lang po yan ang mga objectives nila. But, sa madalas na ginagamit natin mga friendship or sabihin frequently utilized or ibig sabihin madalas na ginagamit ay ang tinatawag natin na bilateral. Kasi sa bilateral kasi mga friendship, it is a discussion of between two countries with political parties. Yun, mga usapan yan. So, mas prefer tayong magamit sa mga ganong termino na bilateral sapagkat mag-uusap lamang ng dalawang bansa na kung saan magkaroon agad sila ng mabilis na conclusion sa magiging usapan, sa magiging target ng usapan, sapagkat dalawang bansa lang po, usapan lang po ng dalawang bansa with their individual parties. Okay? Ano po bang ibig sabihin nung ano pa bang nilalayon? Ito ay naglalayon po sa kapayapaan, of course, sa seguridad. Ganun po, yung mga objectives nila, depende sa magiging usapan kung tayo ay nakipag-bilateral talk doon sa ibang bansa. Okay, let us take for example na lang, i-direct na lang natin kay usually talaga in the previous administration, kung bakit ko rin to siya itatopic ngayon mga friendship, kasi ganito yun. Para bang the previous days lang, napag-usapan kasi yung problema natin sa ating mga dispute areas, mga waters, alam mo sa West Philippines, baga. Yung recent natin, yung kasalukuyan nating presidente hindi nakipag-bilateral doon sa China. So, let us take to the point na lang na yung the previous administration kasi parang nais na namang pagbigyan ng maitim na conclusion o lagyan na naman ng kulay na hindi maganda ang ating dating Pangulong Duterte dahil sa pakipag-usap niya or sabihin nating gentle yung agreement, mga ganon. So, alam naman nila namang matatalino naman sila nandyan sa House of Representatives, pero alam mo yung pilit pa rin nilang gagawin ng kahit alam naman nila yung mga figurative forms of statements, alam mo yung kailangan pa rin nilang i-twist into literal na talaga namang hindi ka nais-nais pakinggan ng mga tao, and in which yun ang talagang hindi ko rin talaga nagugustuhan yung mga bunganga dyan sa sa House of Representatives kasi parang nangunguha sila ng mga sa mga viewers, nangunguha sila ng mga sympathy na magmukhang masama yung the previous in which nahihirapan nga yung tao, di ba? Pero kung silang ilagay diyan wala na, di ba? Kaya parang magbigay tayo ng kapaliwanagan ngayon nang hindi man tayo abogado, but nonetheless we have we could comprehend something about the matter that we could we could share, may bahagi natin sa ating mga kaigsuunan lalo na sa Kabisayaan, sa Mindanao. Mayroong may mga kaigsuunan tayo doon nga. Kailangan natin yung paliwanagan para kasi alam mo kasi pagdating sa mainstream media, isang statement lang na sabihin natin na ay bininta ni President Duterte yung some portion of our land in the Philippines. Alam mo maniwala kaagad ang mga tao. But luckily kahit paano ang social media ngayon, yung mainstream media, alos wala nang binatbat. Kasi ang mga tao nakafocus sa mga cellphone Kaya salamat na lang din. Okay. Ngayon pag-usapan natin na ang most probably kasi ang kasi natin, ang nilalayon kasi ng bilateral talk is for peaceful talaga. So, mayroon lang tayong kunting guide mga friendship para maihain natin ng maayos doon sa ating mga kaigsuunan yung mga nararapat nilang malalaman. So, yung bilateral talk, it is a discussion between two political parties. So, ano ba yung between two political parties mga friendship? Ganito kasi yun.
the head of the state, okay, i-focus na lang natin between Philippines and China. The head of the state should, magkaroon sila ng agreement na mag-uusap. Kung ano ang dapat pag-usapan, yun ang maging nalaman ng agenda nila. Ganon. So, with political parties. In other words, yung Pangulo natin dito sa bansang Pilipinas, at saka yung Pangulo sa ibang bansa, si Xi Jinping for example, sa China, mayroon din sa political parties doon. Ngayon, sa atin, ang covered natin dito sa ating executive department ay may mga 20 na mga secretaries. Most probably, yun ang dadalhin ng yun ang member ng kabinete, yun ang dinadala usually sa ating head of the state, sa ating mga pangulo. Pero for those who are willing to be a part of the so-called forum, kasi most probably naman ang kailangan dyan yung related sa economics, kasi kung ano-anong mga departamento na kailangan na involve ang yung department na kailangan nandoon. Okay, yun ang isasama niya. Pero kaya kailangan talaga mga friendship na ingat-ingat din tayo sa mga ganong bagay, kasi malaki kaya ang gastos niyan, sagutin man yung gobyerno yan. Kasi sila nga ang mga delegates doong iba na papunta doon. Okay, mag-uusap yan sila. They are going to, both parties, both parties, sa kabilaang partido, kailangan they have to exchange their thoughts, their point of views doon sa mga forum nila regarding the matter. Kung ano na they are going to exchange of, may mga usapan yan sila na magpalitan sila ng mga puro-puro, nang sa ganoon ay mabuo nila. They are going to think deeply. They are going to have a discussion, a debate, in order to magkaroon sila ng debate regarding the proposals, kung ano dapat gagawin doon. Okay, ganun po until such time that the both parties could makakuha na sila ng tamang idea, until the both parties could come up with a scheme, or yung buong after their suggestions, mga ganon, makakuha na sila ng yung scheme, kung tawagin yung a platform na talaga namang yun na yung resulta ng kanilang mga suggestions, until it will leads to agreement. Okay? Yung pag nagpagkasunduan na nila yun na, okay, this would be the best one, ganyan. Both parties kailangan may mga suggestions. Okay, may mga proposals yan sila ang ginagawa, nga ganito, ganyan, kung asa bang mas maganda. So, until such time that both parties could come up with the scheme or their pensive thoughts, yung pinakamalalim na nila na mga idea, na buo na nila yan, and then it will lead to a signing of agreement. So, kung may mga ganun ng pangyayari, may mga ganun na, so, ang tanong natin ngayon, kung what would be those, after those signing of the agreement, yung pag-sign nila sa agreement, na that could be benefited by both parties, as well as the entire citizens of China, and could be benefited by the entire citizens of the Philippines. Yung mga buong mamamayan ng mga ng buong bansang Pilipinas ay makikinabang. So, ano ba yung example, halimbawa mga friendship sa mga ganong makinabangan sa ibang bansa, makinabangan sa buong mga mamayang Pilipino. Halimbawa na lang po, yung, di ba, before si Pangulong Duterte, if you still remember, na 4 na taon na hindi makapangisda ang ating mga Pilipino doon sa West Philippine Sea. Di po ba? So because of the bilateral talk, it is an agreement na pag-usapan sa dalawang partido na hanggang ganyan. So may limitasyon din yan. Kumbaga sa pagkain, may expiration. So, kung ang agreement ay hanggang ganito, okay? So, for this, halimbawa, sabihin ni si Jinping na, okay, at this point in time, magkasundo tayo sa ganitong So, magkasundo tayo, so, hanggang ganun lang muna yon. Pagdating ng panahong yaan, let us talk again kung anong dapat ating gawin para sa ating mga mamamayan. Okay.
So, kailangan may consistent yan na follow up, mga ganon. So, kung if is it to be okay naman yung agreement, so it's all up to you na kailangan lalapit kang muli at talk again. Talk again para I think yung term na agreement, gentleman agreement, parang yun yung nilalaman eh. Yung bang may humble effect na ang pakikiusap mo na just to have a maintaining just to have a or just to maintain the kumbaga sa peace talk, ang pakikiusap mo diyan ng mamaayos, yun ang nilalaman dapat doon eh. Hindi na mabigyan ng iba pang kulay. Okay. So, kapag kinabangan ng buong, ang resulta ng pakipag-usap, kapag kinabangan ng buong citizen ng bansang China at ng bansang Pilipinas. Kasi kung nanotice natin, nung after na nakausap ni Pangulong Duterte, ang bansang China, nagkaroon agad ng agreement na pwede mangisda na ang mga bansang ang Pilipinas, ang mga fishermen natin sa Pilipinas. So, bakit nagkinabang ang buong bayan, ang buong mamamayan? Kasi iilan lang naman ang ating mga mangingisda na punta doon. So, kung binibigyan ka ng biyaya ng Panginoon, siyempre, ibabalik nila, dadalhin niya ito sa bansang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino hindi na masyadong naghihikahos pagdating sa dapat bibilhin sapagkat abundance of food ang resulta doon sa bilateral talk ni Pangulong Duterte. Ganun po yun. Bakit ko sa examples pala yung Pangulong Duterte? Kasi walang bilateral talk ngayon sa China eh. So yun na lang. At saka, ang target ko naman is maliwanagan yung mga tao dahil madalas sasabihin talagang sinisira na naman si Pangulong Duterte. Ibigyan na naman ng maitim na kaganapan. Kaya yun ang natin. Yun ang dahilan bakit nagsalita tayo ngayon. Kasi hindi man tayo abogado, pero pilitin natin ating mga sarili na makapagbigay tayo ng kapaliwanagan sa ating mga kapatiran. Nga, minsan na nakadampot naman sa mga cellphone kahit paano mabasa man lang ng konti, papakinggan man ng konti ang ating boses. So, sa mga ganong bagay, ano po ba yung dapat pag-usapan para sa ikakabuti at ahon sa ating dalawang bansa? So, ano bang madalas na pinag-usapan? So, most probably, napag-usapan kaagad yung terminong security. Okay. So, ano po ba yung siyempre may mga agenda kasi yan. O ano po bang pag-usapan ganito ganyan. Naturalmente wala naman tayong ibang pag-usapan kundi yung progress, good development, mga 'di ba about political interest, economics, and security. But first, we are going to talk about the security. So, when we speak of security, mga friendship, hindi lang naman ito tumutukoy sa yung di ba? Security, it also refers to, simpre, kailangan it promotes the national security or promoting peace. Kailangan ganun yun. Yung mapalaganap yung kapayapaan sa within the area of the Philippines and area of sa China, pero kailangan din talaga na magmasid-masid dahil 'di ba alam mo na yung kapitbahay lang natin yun so there should kailangan mayroon tayong access baga sa mabuting halimbawa tatawagan agad yung pangulo dito ganyan may good interaction, wala yung didmahan, wala yung kailangan pa kung ano-ano. Yun po lang tatawag natin na sa security, no? 'Di ba? It promotes the promoting peace, 'di ba? Solving the conflicts. Ano ba ibig sabihin ng solving the conflicts? Conflict. Pagbigay ng kailangan natin na resolve, magbigay ng solusyon sa mga bagay-bagay na kung tawagin natin ay mga problems which has disagreement, yung mga bagay-bagay na hindi na pagkasunduan. Mga bagay na hindi na pagkasunduan. Ano po ba yung halimbawa, mga friendship? Okay. Na lang natin, is very specific na lang natin na kung halimbawa sa West Philippine Sea. Okay. 'Di ba?
yun ang conflict ngayon natin ngayon ina, yung pagang kailangan talaga na may solusyon. Pero paano ba mangyari yon? Solving conflicts. Okay? Paano ba natin yung mapatagumpayan or makamtan yung ganung bagay na it is always be in the process of bilateral talk. Kailangan makipag-bilateral ka, makipag-usap ka, diplomacy, bilateral diplomacy. Kailangan, yun ang ibig sabihin doon na ipadaan sa diplomasya ang ating pakikipag-usap doon sa China. Kasi conflict nga eh. Kasi kumbaga mga bagay-bagay na kailangan natin yung i-resolve sapagkat hindi talaga kumbaga hindi talaga sila pagkakasunduan. So, para makapagsundo ka, kailangan makipag gentle approach ka doon sa kanila. Kailangan may gentle approach ka na okay, hanggang ganyan. Parang it seems like food na may expiration. Pero kung may continuous continuous nga follow up ka doon sa napag-usapan sa mga nasasabing agreement, mapagkasunduan yan. Tao din naman si Jinping. Kaya kailangan nating makipag bilateral talk, hindi yung ipadaan natin sa init-init. Kasi like for example ngayon, tingnan mong nangyayari ngayon. Kung ganito kung binumba tayo ng tubig, nasisira na. Nasisira na. Marami nang sira, damage talaga. Binumba pa lang ng tubig that is liquid. Pero may nasira na. Malaki na ang sira. Sumunod yung, let us say gas. Kasi yung helicopter nila na pinaikot-ikot doon sa taas sa himpapawid na just a number of meters lang above the sea level, nangasira din. May nag-aangal na sila dahil hangin lang yun pero umaangal na. What if kung solid na? Solid liquid gas. Okay? Sa liquid, very damaging na. Sa gas, talaga namang umaangal pa. Paano kaya kung pagdating sa solid? 'Di ba? Kaya ayoko yung usapin ngayon na kung naririnig natin na parang pinaghahanda na nila yung mga Armed Forces of the Philippines kasi baka magkaroon ng hidwaan dahil umaasa sa 100% tulong ng US, in which bagay na wag naman sanang maganap kasi napakahirap talaga. Kaya ganun po yun. So to obtain peaceful diplomacy, kailangan makipag-bilateral talk tayo. Ang pangulo natin together with our political parties niya, yung nasa kabinete niya. Kasi mga matatalino yan dadalhin niya nga doon. They are going to exchange of thoughts. Anong dapat gagawin sa mga bagay-bagay na nagiging conflicts ngayon, nagiging problema. Hanapan ng paraan paano ma-resolve ang ating nagiging problema ngayon. Okay. Sunod, ano na naman ang sunod? Okay. Mayroon tayong tinatawag na economics. Okay. So, ang economics, mga friendship, it refers to the efforts of countries. Okay? Ito yung ang sa economics natin, diplomacy, ano bang mai-contribute doon sa bilateral diplomacy pagdating sa economics? Okay. It is a goal of every parties or every country, no? Yung aim niya kung paano palawakin ang kanyang mga products o sa mga economic sa economic views niya doon. Like for example, gawin nating example yung pagpunta naalala nyo ba yung panahon ni Noynoy na
yung mga imported natin na mga ina-import natin mga saging, mga kung ano-ano yung mga pinya ganon, napagtanggihan nila yon, nahanapan ng paraan kasi nga walang ang consistent yung approach. Okay. So, isang mga bagay-bagay nung pagpasok ni President Duterte, mga bagay-bagay na talagang nabigyang kaliwanagan yung bilateral talk nila, yung talaga mga agreements baga when it comes to economics, when it to security, o kasi sa economics. Sa economics naman, yun kung paano mo alam mo, hanapan ng paraan. Okay? Like for example, in the Philippines, mayroon tayong plantation sa mga banana, plantation sa mga pinyaan, plantation sa mga mangga, mga ganon-ganon. So, that is, usually yan, dyan talaga natin matagpuan yan sa Mindanao, somewhere in Mindanao. So, kung ganon ang paraan ni Pangulong Duterte kasi, ganito yun, kung may mga magandang maganda ang pakikipag-transaction mo, na pag-negotiate mo doon sa business, na ano ang mayroon tayong products dito at napa-advertise mo doon sa kanila na we have a good products of ganito, ganyan. Maganda ang kalidad ng aming mga saging, magandang kalidad ng aming mangga, matatamis ang mga mangga namin. Napakaganda mga products namin doon. Baka pwede naman ganito, ganyan, o mag-deliver. So, kung magkaroon sila ng agreement, take note mga friendship na kung magkaroon sila ng agreement na may importation na tayo doon sa ating mga products, napakalaking bagay. Bakit? Kasi may plantation, walang tigil. Walang tigil kasi may mga bagong technology ngayon, 'di ba? Sa mga agricultural technology. Ayan. Right after ka mag-aani, pagkatapos ng cultivation or shall we say, yung paglilinis doon sa mga farms, another plantation na naman, tanim ka na naman. Minsan pa nga, sa mga saging, ani ka ng ani, may number of months ka mag-aani ng ganyan. Tapos, in the coming months na naman, ani na naman. Kasi, sumisibo lang yun eh. So, sa madaling sabi, kung may ganun tayo mga magagandang pamaraan sa negotiation to other countries, madali magkaroon ng development or progress, good development a certain country or a certain archipelago of our country. Okay? So, ganun po yun ang nilalaman ng pakikipag-usap. Ganun po ang nilalaman ng pakipag-bilateral talk. Okay? May trilateral man yan or may multilateral, ganun pa rin yun. Kaya lang, sa bilateral kasi, between two countries lang ang mag-uusap. So, magkaroon ka agad ng good development ang pinag-usapan sapagkat both countries lang ang magkaroon ng benefits doon sa pinag-uusapan. Okay. So, ano pa bang ibang pag-uusapan? So, kung may ganun na, kailangan talaga natin na, di ba, yung maayos na pakipag-usap. Kasi, una, ang China ay tinaguri ang progressive na talaga siya. Lumalaban na talaga sa US. Okay? Mga developed countries yan ang US. The biggest country and, most powerful country in the world. Pero umarangkada na ang China. Okay? So tayo developing country. Marami pang corruption. Mabagal umahon sapagkat maraming corruption. Okay? So, after 6 years of tenure, another namang mamumuno, Diyos ko po, parang another na namang, kumbaga, makikiusap ka na naman. Di ba? Alam mo yun? So, may mga bagay-bagay talaga na parang ayaw mo man, pero yes na lang. Di ba? Kailangan gampanan. Kailangan nating gampanan. So after economics, yun ang nalaman ng ating economics, di ba? Yun ang makontribute ng bilateral diplomacy when it comes to economic. So pagdating naman sa political interest, ano naman yung sa political interest? Atin dito mga friendship, yung natin dito, yung mga ahensya natin dito, minsan hindi nagkasundo-sundo yung, di ba? Yung kailangan pang yung sa executive, kailangan talagang magmamasid-masid kasi minsan nilalabag pa eh. Kumbaga sa Bisaya, nag-ugtas na yung inahan, naging buyag sa mga anak. Parang ganun ba? Di ba? Kasi mayroon talagang kagaya sa DA natin, Department of Agriculture natin, di ba? Namimili daw ang pangulo ng ng magiging sekretaryong kalili niya, instead sa kanya. Oo, may replace sa kanyang position as
Secretary of DA, di ba? Ano nangyari? Binibenta mga bigas sa ano? Sa National Food Authority. Di ba? Hindi maganda yon. Hindi natin alam kung anong mga kaganapang yon. Sila lang nakakaalam. Para may ganun din. Kaya kailangan yung bilateral talk na pinag-usapan, kailangan na follow up din. Kasi kung walang follow up yan, magulat ka na lang, oh, mayroon na namang bombahan doon sa West Philippine Sea. Mayroon na naman doong bombahan ng tubig. Mga ganong mga bagay-bagay baga. So, kailangan sa pagdating naman sa trading, yung mga kalakal, ganun na naman ulit. Kailangan pag-usapan din ng maigi kung ang mga parties, like for example, yung pag-import niya, pag ano nila dito, pag-deliver nila ng mga goods nila dito, yung pag-i-import nila dito sa atin, kailangan talagang sa tamang paraan na ang both countries nag-benefit sa mga taxes, yung tamang taxes. Hindi yung damihan agad ng mga products dito tapos hindi naman na wala namang mga tamang taxes. Okay, 'di ba? O yun na ng mga masasamang balak na naman. Kaya yun yung mga 'di ba? Oh. Kaya dapat fair lahat ang nakikinabang, nagbe-benefits ang both countries kasi pag hindi yan siya kontrolado, talaga namang magkaroon ng conflict talaga. Okay. So, pagdating naman natin yun sa trading natin, no? Sa mga kalakal. So, pupunta naman tayo ngayon sa environment. Okay. Ano ba yung environment diplomacy natin, mga friendship? Sa environment naman, mga friendship, yun ang natin, yun ang mga usapin natin sa, 'di ba, mayroon tayong mga global may mga global tayo ngayon, may global issues tayo ngayon, yung tungkol sa ano ba yun, yung climate change, 'di ba? Yung tungkol sa climate change, kailangan tayo, ang mga countries din kasi kailangan may cooperation, may coordination, may tawag nito, mayroon tayong negotiations pagdating sa how to solve the certain problems globally or global problems natin. So, kailangan may contributions din tayo doon pagdating sa mga ganong problema. Kasi, hindi apektado lahat So, mayroon tayong contributions niyan. Pero, hindi natin masyadong simple gawain naman yun ng iba. Pero, what is the point of view there is, kailangan makikialam tayo. Lalo na yung pagdating sa issue ng sa global problem. Alam naman natin yon, yung pagdating sa climate change. So, ano yung mga reasons? Kailangan may alam mo kasi ganito yun yung pagiging good citizen ng tao. Okay? Pagiging good citizen ng tao, may kaakibat ng yung being responsible. Okay? Yung responsibility mo talaga, kailangan gawin mo talaga. Una, yung hindi lang porque para bang alam mo naman anong dapat gawin pero alam mo yung baliwala lang. Example na lang ha. Alam mo naman yung mga garbage natin kailangan may garbage ka na nga or mayroon na yung itatapon na lang. So after using those mga simple alam mo yun, mga wrappers, itatapon kung saan-saan. Be very irresponsible. Yun ang hindi Yun ang nagpukulang ang tao Kasi laziness, na yun. Yung parang wala. Talaga namang irresponsible talaga. Mga tamad. 'Di ba? Parang kamwat may lang. Ay bahala na kayo diyan kung basta ganun-ganun, 'di ba? Yun ang hindi masyadong na-adapt ng tao. Malaking pagkukulang ang mga tao pagdating sa global problems natin ngayon, which is related to climate change. Okay. So, pagdating naman sa technology, mga friendship, okay, ano ba ang magagawa ng bilateral diplomacy pagdating sa technology? So, in my pensive thoughts,
wala tayong masyadong ano niyan, pero I think it refers to mga agricultural technology na kung saan, example na lang yung sa agricultural technology natin may gagawin for harvesting, 'di ba? Easy to harvest na mga ganyan-ganyan. So, kung ang ating bansang Pilipinas may particular land na talaga namang pwedeng gamitan sa mga ganong teknolohiya, maaari tayong bibili sa kanila. Okay? Na siyempre pagkasunduan naman din yun ng mga presyo niyan eh. So sa harvesting, for planting, may mga ganon-ganon. Sa kaya napanood lang natin mga ganong bagay. So I think it also includes yung mga military guns na kung saan pwede tayong bumili. Just like what the President Duterte before, nakabili siya ng mga, di ba? Sa China siya nakabili kasi nga pinag-refuse siya doon sa US. Pinag-refuse siya doon sa US. So, dito na lang siya sa China nakabili. Parang mga ganung bagay. So, mga high-powered guns, mga ganyan-ganyan, pwede kang bumili sa kanila. So, and aside from that, hindi lang naman siguro mga ganung bagay, mga friendship. Ang dami-dami pang mga bagay na pwede nating halimbawa, example na lang din natin mga friendship, yung subway machine, 'di ba? So, that is from Japan. So, nakipag-bilateral talk naman doon si nakipag-negotiate naman doon si President Duterte na siyempre hindi naman natin kayang bilhin 'yan. Alangan naman sa bilhin tayo ng bilhin ng ganoon. So, mga bagay na pwedeng mabili na makaya sa bulsa ng Pilipinas, mabibili natin ang mga technology na to, yung mga technology na yan. So, yung mga bagay na kailangan na nating magre-rent, well, in fact, yun ang nangyari natin sa subway natin na supposedly matapos 2025, we don't know exactly the reason